Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Ano na Pilipinas? Gagawa na naman tayo ng isang mahalagang bagay. Isang pagdidesisyon na naman natin na darating na pagpili natin ng mauupo sa ating gobyerno. Kaya pagkakaingatan natin ang ating mga boto. Tayo ang may kapangyarihan. Baguhin ang sistema ng ating bayan. O ayan, ang share ko ngayon dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life ni Myself and I dito sa Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para parati kayong updated sa aking mga ganap. Sa aking pagmuni-muni, parang paulit-ulit lamang ang ating kamaliang nagagawa. Kasi bakit? Inuuna natin ang ating mga sariling kapakanan, lalo na yung ating mga pinipili. Hindi ba't parating inuuna nila ang kanilang ikabubuti, hindi ang ikabubuti ng sambayan ng Pilipinas? Hindi ba? Pagmuni-munian natin. Madalas hindi sagot ang karunungan o mataas na pinag-aralan. Kasi, diba, karamihan sa kanila ginagamit lang sa sarili nilang kapakanan para maghari dito sa ating bayan. Kung pagkakaisipin natin, pag 10 utos ng Diyos o yung batas ng Diyos, para sa lahat, para sa sangsinukob. Pero bakit pagbatas ng tao, parang sa sarili lang nilang kapakanan o yung sila lang ang makikinabang? Ano na Pilipinas? Kaya wag nating pagkakasisihin ang ating bayan, kundi mismong tayo ang pumili ng mga hindi mabubuting umuupo sa ating gobyerno. Alam naman natin na tayong mga mamamayang Pilipino ang siyang may kapangyarihan na pumili ng karapat-dapat. Kaya gamitin natin ngayon ang ating karapatang iyon para makapili tayo na totoong magsisilbi at may kapaki-pakinabang na magiging maunlad ang sambayan ng Pilipinas. Pagkatandaan, ang pagtulong ay hindi panandalian lamang, kundi ito ay hindi humihinto hanggang tayo ay nabubuhay, pumili ng nararapat, yung may intensyon, at idulog natin sa may kapal kung sino nga sila na maglilingkod ng may kabuluhan dito sa ating bayan. O Pilipinas, alam ko lahat tayo ay may katalinuhan para pumili ng tunay na magsisilbi sa ating bayan. Kaya gamitin na natin ang ating karapatan sa bawat eleksyon, sa bawat pagpili. Piliin ang nararapat, hindi sapat yung kapirasong binigay sa atin, sasambahin na natin, kundi ang mahalaga ang yung magkakaroon ng may pagmamahal sa ating bayan. Kung ang kahirapan ay nagdudulot sa ating karamihan dito sa ating bayan, mali ang ating desisyong ginampanan. Kaya ngayong halalan, bigay na natin sa ating kung may kapal kung sino ang karapat-dapat na siyang ating ihahalal. O ayan, lahat naman tayo ay nagpapaalala sa isa't isa kung sino ang karapat-dapat. Kaya sa sarili natin, sa konsensya natin, hindi lamang yung ating sarili ang ating susundin, kundi ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang kanyang kalooban, kung sino ang mga taong uupo, siyang ating isulat sa papel ng ating halalan. Tandaan, kung patuloy ang kahirapan, baka nakapili na naman tayo ng umupong kumakamkam ng yaman ng bayan. Naway, ang munting paalala ay magbunga para ang bayan naman natin ay kahit papaano ay guminhawa. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo ay maibibigay, pero kahit papaano, meron tayo na pag-usapan para kahit papaano naman ang buhay natin dito sa mundo ay gumaangga-anggaang. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Please like and share and comment, and thank you for watching. God bless.